Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito. Hinalala ninyo dati, ah, content ko, sabi ko, palabas na pa out na si Chis Escudero, no? Ayaw niyang madikit ang kanyang pangalan sa mga Duterte. And that is true. Okay? Ang nag-request nga nun sa akin noon, kung di ako nagkakamali, kabilang po sa kanyang kampo. No? Na para balanse naman. No? So, kumbaga, hinahanap na lang ni Chis that the time ay yung graceful exit. Oh, tanongin niyo si biyahe ni Koy dyan. Alam niya yan. Graceful exit na lang sana. Kaya lang po, hindi ba nagiging matunog na matunog etong si Soto, si Tito Soto, na galing ng alyansa, dating Senate President, nung nakaraang 2022 election, kumandidato at nagsabi nga siya na kung ano man ang mangyari sa kanyang kandidatura, hindi na ho siya babalik sa politika. Tulad ni Isko Moreno, nilabag rin niya ang kanyang salita, balik politika. Tapos gusto niya rin mangyari, makabalik sa pagiging Senate President. Medyo para sa akin, parang awkward naman yun. Babalik ka lang, parang lahat gusto mo na uling bawiin. 'Di ba? Ngayon, tanong ko nga sabi ko, bakit nangyari? Hindi natuloy ang pag-alis ni Cheese. Bagkus, bumalik pa yung suporta sa kanya. 'Di ba? Kasi nga po, nung inilabas nila ito, itinanggi ito ni Cheese Escudero itong 142 billion. Sabi niya, it's just a proposal. Hindi natin alam ang katotohanan. Pero again, ito po nilabas ng politico.com. Kung kanino galing yan, ang itinuturo pong kampo, ay kampo po ni Tito Soto at saka ni Senator Ping Lacson na tumanggi na rin na sa kanya nang galing ito. Sabi ni Cheese, alam ko na nasabihan na ako niyan at yan ay gagamitin nga sa pag-atake sa akin. Okay. Alam niyo ho ang naging epekto nito nung inilabas yung 142 billion? Hindi ba't nahimay-himay doon kung sino-sino yung mga nakatanggap ng mga lalawigan? Merong pang 3 billion on behalf of Bongo. And then si Bongo is silent pa rin tungkol dito. Hindi man lamang makundina yung bagay na yan. 'Di ba? Deadma lang. Bakit? Ginamit ang pangalan mo. 'Di ba? Tapos si deadma ka lang. No. Ngayon, ito hong mga nakinabang ng mga senador. Dahil ang banta nito ni Tito Soto, we will surely look into it and investigate, sabi niya ni Tito Soto. No. Ngayon, dahil po doon sa kanyang pagbabanta na iimbestigahan, napagtantuho ng mga senador na nakinabang na kung siya ang susuportahan nila, pag na kailangan tuluyan ng investigasyon, nako, madadawit sila, mababanggit ang mga pangalan nila. 'Di ba? So apektado sila. So para silang kumuha ng batong pinukpok nila sa ulo, magdurugo ang ulo nila, tapos sila rin ang maglalagay ng asin at kalamansi. Sakit sa ulo pag si Tito Soto ang kanilang piniling maging Senate President kasi pinagbabantaan na iimbestigahan ano nangyari sa pera na yan. Kasi maliwanag sa maliwanag po, yung navito ng ating presidente is only 26 billion pesos lamang ang navito niya mula po dyan sa DPWH budget. Hindi pa nga po tayo nakakasiguro na yan nga ba ay bahagi rin niya yan ng 142.7 billion pesos. Diba? So, kumbaga, anong nangyari ngayon, nagbalik suporta lamang ang mga buwaya kay Cheese. Kasi hindi mag-i-investigate si Cheese. Alam nga namang imbestigahan niya ang kanyang sarili. Diba? Ito, kwenta ko rin po ito. Naglalaro lang po ito ng 90 something billion pesos. Hindi po 142 billion ito. Okay? Yan. And then, naglaan din daw po ng 17 billion pesos etong si Cheese Escudero para sa flood control. At ang kapansin-pansin, again, yung 3 billion on behalf of Bongo. Pwede pala yung ganun, kukubra kayo ng pera sa DBM on behalf of Bongo.
Paano po nangyayari ito na ang isang senador nakakapag-insert? Ganito ho kasi ang sistema sa BICAM, sa criminal bicameral. Ha? Ang sistema sa criminal BICAM ay pupunta yung may gusto na na ito ay ipasok. Yung mga pinag-usapan po, 'di ba ganito 'yan, national budget isasubmit ng pangulo. Ang tawag doon ay NEP, National Expenditure Program. Yan po ay galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno natin, 'di ba? Bakit po, ito lang kapansin-pansin diyan, bakit ang nagsasubmit ng NEP ay ang executive department lamang? So yung judiciary natin, nagsasubmit na sa kanila yan ng magkano yung kailangan nilang pondo. Di ba? Yung House of Representatives, ganun din. Magkano yung pondo namin, sweldo namin, pasahod sa mga tauhan namin. Di ba? Ngayon, yung mga mambabatas natin, ang tanging papel lamang po nila, alamin ang pangangailangan sa kanilang distrito. Congressman po ang tinutukoy ko, hindi po senador. Dahil bahagi po sila ng lokal, ng small area, no, ng distrito nila. Ano ang kailangan ng ating distrito para ito ay mapaunlad natin? Sasabihin ng mga opisyalis doon. Ito ngayong si Congressman, ang gagawin niya ay aabangan niya yung pagsusulong ng panukalang batas, ng budget. Ipupush niya ngayon yung budget ng kanyang lugar. Which is mali po. Bakit? Kasi ipinupush nila yan sa paraan po ng insertion yung karamihan. Kaya yung programa ng gobyerno nagugulo. Ang dapat, ito yung nakuha namin na pangangailangan ng aming lugar. I-submit, di ba, sa DILG o sa LGU. I-submit yan. Para itong LGU ang magsasubmit sa Pangulo, ito po yung aming pangangailangan, ganito po kalaking halaga. Pagdating sa implementation ng mga proyekto ng infra, hindi po dapat ang congressman ang nakikialam, ang nagpipili ng kung sino ang kontraktor. Kundi po ipaubaya ang proyekto sa ahensya ng gobyerno na itinalaga na siyang mangangasiwa, walang iba kung hindi po ang DPWH. 'Di ba? Ganun lang po dapat. Kaya nagkaletse-letse yung ibang mga politiko natin sa panahon ni Napoles dahil po sa gusto nilang panghimasukan yung mga hindi naman nila dapat tinatrabaho. O, dinatrap sila ng kalokohan ni Napoles, dadali yung mga pera ng tao. 'Di ba? O, dinakasuhan patuloy. O, yung mga nagpabaya na nangyari yun, nakasuhan pa rin. O, mga nagtiwala ng lubos si Napoles, may kaso pa hanggang ngayon. So, eto namang mga senador, wala po silang, hindi po nila trabaho yan na alamin kung ano ang pangangailangan ng mga lugar-lugar. Hindi, sapagkat they have district congressmen, there are LGUs responsible for those. 'Di ba? Para mapondohan. Oh. 'Di ba? Ang trabaho ng mambabatas, gumawa ng batas. Hanggang doon lang dapat. 'Di ba? Hindi yung makialam sa mga infra. Bakit po sila nag-i-insertion ng budget? Kasi po, ang sistema diyan, kasabwat yung government secretary para sa isang ahensya, DPWH, DOH, yan ang mga paborito diyan. DepEd, yan ang mga paborito diyan eh. Ngayon, magpa-insert sila. Pagdating ng review ng budget, hindi nila ipapakita sa Pangulo na ito ay insertion. Alam nila yun, nakatimbre. 'Di ba? Oh, kung may ipa-veto sa Pangulo, baka 1% lang yon. Talagang intended to be vetoed by the President para lumitaw na nalinis. 'Di ba? Tapos ngayon, pagkuha na ng budget, na aprobahan na yan, release ng budget, January pa lang, ubus na yung, na-distribute na yung budget na yan. So kasama po yung cabinet secretary sa pagpaparelease niyan. Pag na-release na yan, yan na yung sinasabi ng Pangulo natin na yung iba dyan na proyekto ng flood control, guni-guni lang. Ghost flood control projects. Diba? Yung iba hindi totoong flood control projects. Ay nako.
Sabi nga ni Chis Escudero, doon sa kanilang lugar, sa Sorsogon, nung siya governor, binaharin po sila noon. Ang ginawa lang nila, yung sariling backhoe nila, nag-dredging lang sila ron sa mga ilog nilang mabababaw na. Nang lumalim, humupa na yung baha. Ay, nako. Okay? So yan po yung dahilan kung bakit po etong mga senador ngayon ay pinili uli etong si Chis Escudero. Kasi baka naman yung mga, hindi naman po ako naniniwalang yan isinolo ni Chis Escudero. Kapansin-pansin ang pananahimik ng ibang mga senador dyan, ng mga incumbent ng 19th Congress na kung saan yan ay nangyari. Di ba? Yun ang kinakatakutan nila. Transparency. Mabuking. Nagbanta. Kung hindi po nagbanta kasi si Soto, di ba? Ewan ko ba kasi bakit ang gustong mangyari ni Soto, makuha ang simpatya ng taong bayan na suportahan siya na maging Senate President. Hindi po dapat ganun. Dahil ang kailangan mong makuha ang simpatya, ang boto, ay sa mga kapwa mo lang senador, doon ka lang umapila. Di ba? Nangyari, natakot yung mga loko-loko na mabubulgar kami. Di ba? Kesa mabulgar, balik ano na lang tayo, balik cheese na lang tayo. Ay nako. Wala na ba kayong tiwala? Si Joel V, higit 12 billion. Di ba? Mekos-mekos. Ganun po nangyayari. Kaya nga po sinusulong ni na Speaker Martin. Sabi ng iba, tirador sa insertion si Speaker. Bakit siya yung nagsusulong? Actually, coming from the House, sa kanilang kampo. Di ba? Ako nga yung unang vlogger na nag-pitch na magkaroon tayo ng public bycam. Yung tawag ko ron ay public bycam. Tawag ngayon nila open bycam. Diba? Na bicameral, nakapapanood ng taong bayan. Marami na naman nagalit sa aking loyalista noon. Pinangungunahan ko raw ang Kongreso tsaka si PBBM. Hindi nila alam, pinagbigyan ko lang yung kasi gusto ko rin na ganun po talaga. College pa lang po ako, problema na natin ang bycam. Hindi nyo lang alam yun, mid-90s pa. Nasa utak ko na yung bycam na yan, Bicameral Conference Committee, na hindi naman po talaga totoong committee.